Finish or not finish, pass your paper. Yan ang pinakaayaw nating marinig bilang estudyante, lalo na kung mabagal yung kinokopya natin. At sa mga di nakakaalam, ako po ay naging teacher. Isa pa akong teacher ng computer science for 3 years. At ito pong style ko, amin na, real talk. Kapag hindi ko saulado yung lesson ko, itong ginagawa ko. Okay, lahat ng mga magtatanong, bobo. O kaya, sasabihin ko, pag may nagmamarunong na estudyante, may tanong, "Uy, maganda yung tanong mo ha." Yan ang assignment nyo. So, hindi na sila magtatanong. Pero takang-taka ako, nung estudyante ako. Dahil yung teacher ko noon, nagbebenta ng longganisa at tosino. Kala ko, sideline niya yun. Yung pala, dahil sa liit ng sweldo, kailangan niya ng dagdag sweldo. Bilang estudyante naman, tandang-tanda ako noon. Kumakain ako. Inabot ko Nutriban, 1980s. Yan, Nutriban. At dati, pag mag-uuwi na kami at makakasabay namin yung mga private school, public school ako eh. Naku, may konting public ka lang. Pero nakakainis yun. At marami ako mga alaala bilang estudyante na talaga namang nakaka-stress. Lalo na yung una kang natapos at sinabit mo yung exam mo. Tapos proud na proud ka. Maya-maya nalaman mo, meron pa pala doon sa likod na tanong na hindi mo nasagutan. Yari ka dyan. O kaya, ang nakaka-stress bilang estudyante, hindi mo nga alam yung sagot eh. Kaya hindi ka tumataas. Yung teacher, kung sino yung mga nakataas, hindi tatawagin. Ikaw yung nananahimik sa sulok. Ikaw pa yung tatawagin. "Ma'am naman, hindi ako tumaas eh." Yun na nga yun eh. Pero ito hindi ko makalimutang project namin. Nung estudyante pa ako ng elementary, pinagtatanim kami ng puno. Sabi ko, siguro para sa nature to. Para balang araw, gumanda ang aming nature. Hindi pala, yung puno na yon, yung pala magiging classroom namin balang araw. Ano, Tito Ron? Okay ba yung point ko? Maganda. Teka, alam mo, lahat ng mga kamag-anak ko nanonood sa atin sa Amerika, ikaw yung pinapanood. Thank you. Tinatanong ka tungkol, puro tanong tungkol sa'yo eh. Shout out. Pero ang ganda din itong mga points mo ha. Okay. Pero mas marami pa tayong matututunan tungkol dyan eh. Kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon kasama na ating mga experts dito sa What's the Point? Edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan. Kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Mula sa SONA 2026 hanggang sa paglalaan dito ng historic high budget na 1.35 trillion pesos, mataas na prioridad daw ng administrasyon ang edukasyon. Pero ang punto, ramdam ba ito ng mga ordinaryong Pilipino? Lalo na ng mahigit 50 estudyante na nagsisiksikan sa klase dahil sa kulang na classrooms? Ayon sa Congressional Commission on Education, kasalukuyang may backlog na 166,000 classrooms sa buong bansa at mahigit 51,000 pa ang mababawa sa 2028. Dahil ang mga ito ay lagpas 50 taon na, mahalagang usapin rin ang kalagayan ng mga guro. Ayon sa Pangulo, nagkaroon na ng mahigit 30,000 new teaching positions. Pero ang tanong, sapat ba ang mga reforma para tunay na mapabuti ang kalagayan nila mula sa sahod, workload, hanggang sa kalidad ng pagtuturo? Issue sa classrooms, teachers, sabayan pa ng problema sa kahirapan. Ang resulta, patuloy na nakakabahalang kalidad ng mag-aaral sa bansa. Sa mga ginawang assessments, nakita na marami pa rin ang nakakapagtapos ng elementarya na hirap bumasa at umunawa sa mga binabasa. Kung sa basic na pagbabasa hirap na sila, paano pa sa ibang aspeto ng pagkatuto? Hirap man, marami pa rin ang nagsusumikap makapagtapos para sa magandang buhay. Pero, sapat naman ba ang oportunidad para sa maayos na trabaho? Sanga-sangang issue at usapin, ating lilinawin. What's the point of education in the Philippines? Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Dito, hindi lang tinatanong kung ano nangyari. Mas gusto nating malaman, bakit ito nangyari?
At higit sa lahat, ano ba ang punto nito sa buhay nating lahat? Ako si Ronnie Puno at kasama ko pa rin si Alex Calleja. Hello, Tito Ron! Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome na welcome kayo dito sa tambayan namin ni Tito Ron. Masaya dito kasi sasagutin natin ang mga balitang nakakalito tulad na lang ng edukasyon sa Pilipinas. Ang daming impormasyon pero ang tanong, ramdam ba ang kalidad? What's the point? At yan ang sasagutin natin ngayon, Alex. What's the point of the education system in the Philippines? Makakasama natin ngayon mula sa Lone District of Malabon, Congressman Antolin Lenlen Oreta. Konting background lang, biniay ko siya. Ito si Kong Lenlen, dugong bughaw ito. Ha? Anak siya ng dating senador na talagang respeto natin lahat si si Senator Tessie Oreta. Di ba? Tapos, alam mo, pamangkin siya na yung dating Pangulong Cory Aquino. Pinsan niya yung Pangulong Pinoy. Pinsan niya si Senator Bam. Okay. Pero siya pinakagwapo. Ayan. Oo nga. Ngayon, kaya natin inimbita si Kong Lenlen ngayon dahil naging mayor siya ng Malabon ng 9 na taon. So dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon kasi sila nasa lupa sila ang nakaharap doon sa lahat ng mga maraming reklamo doon. Mas marami siyang makikwento sa atin at may tuturo sa atin kung anong mga dapat natin pag-isipan. Di ba? Ngayon, kasama rin natin ang House Deputy Minority Leader of the Alliance of Concerned Teachers Party List, Congressman Antonio Tino. Alam niyo, ito si Kong Tino, pagka nagsasalita yan, kahit committee meeting lang nagigising lahat. Lahat kami medyo antok-antok doon. Pag nagsalita ito, gising lahat kasi sigurado, importante sasabihin. Isa siya sa pinaka, malawak ang pananaw. Respetado namin siya. Hindi to dahil magandang lalaki siya pero talagang marami kami natututunan sa kanya at sa tingin ko marami din kayong matututunan sa kanya ngayong gabi. So, welcome sa inyong dalawa. Thank you for joining us tonight. Thank you. Thank you for having Ron. us. Yan, welcome. At madugtong ko na rin, Tito Ron, total, nagko-connect tayo. Taga Malabon din ako for 3 years. Nag-aral ako dyan ng high school sa Elisa Esguera High School. At doon naman, baka akala nyo wala akong connect kay Kong Tino. Ang Ama Computer College po, kung saan ako nag-aaral, ang street noon, Tino. Pangilista. Ayan, ako na ko lahat, ha? Okay. Welcome sa inyo, mga Kong. Maganda naman ang usapan natin ito, ha? Welcome po sa inyo. Ako na mag-first question, Tito Ron, ha? Okay, magandang usapan to. May sentimiento kasi ang ilang kababayan natin. Ang focus raw ng mga mamabatas ay nakafocus sa teachers, lalo na po ang ACT Party List. Bakit po importante unahin ng teacher kaysa sa estudyante? Bakit teacher po kaysa estudyante? Una, hindi naman totoo yun na mas ang focus ng mga mambabatas ay teacher. Mahalaga ang teacher pero siyempre kahit yung teacher ang focus, ultimately yung estudyante. No? So yun ang point ng edukasyon, di ba? So kahit sa party list namin, ACT Teachers Party, of course, ang mga miyembro at ang sektor na kinakatawan ay teachers. Pero edukasyon ang isa sa mga pinaglalaban natin, yung budget sa edukasyon para sa estudyante yan. At kahit yung kapakanan ng guro, yung pagtaas ng sweldo ng guro, halimbawa, ay para mapahusay yung pagtuturo nila sa mga estudyante. Importante talaga yan mapag-usapan dahil ang edukasyon sa Pilipinas talagang nasa ulo ng lahat Lalo na dahil malaki ang epekto nito sa paghubog sa kabataan natin, di ba? Kaya naman, Tito Ron, at mga Kong, simulan na natin ang mga tanong tungkol sa edukasyon. Ang tanong ng mga magulang na nakausap namin, ano ba talaga? Libre daw sa public school pero ang laki pa rin ng gastusin sa project, sa pamasahe, uniform, school supplies, kung minsan may mga contribution pa. Paano na lang yung mga walang budget at hirap din sa gastusin na katulad namin? Kung Oreta, Lenlen, ano bang masasabi mo? Yung local government, alam ko, bumibili kayo ng uniforme, bumibili kayo ng mga libro, di ba? Kung ano-ano. Ano ang papel ng local government dito sa mga problema ganito?
tumutulong po turuan sa mga miscellaneous expenses kasi meron talagang mga miscellaneous expenses. I guess it depends on sa city kasi may mga city, lalo sa NCR, na mayayaman talaga, they could provide all these things. Tapos yung mga hindi naman ganun kalaki yung budget, certain things lang. But may ginagastos pa rin ng mga magulang kaya naglalabas pa rin sila. As much as possible, sana kailangan coordination kasi sa Congress may natutulong din tayo. Nag-aayusan ang local chief executive at sa isang congressman para maiayos, matulungan yung mga magulang. Kong Glenn, nasabi niyo, ano po ba yung mga city na medyo mayaman na maganda bigayan ng mga... Halos lahat. Sa NCR. Opo, NCR. Yung mga Yes. yung mga Makati, ganon. Lahat yan. Tagiga, ganun Kasi po. malalaki na yung mga budget. Ano pong justification nila na mas malaki ang budget ang estudyante naman marami rin naman sa mga wala sa NCR. No, but they collect sa real property tax sila, sa mga negosyo doon, kaya malaki talaga. Alam ko yung focus ni Kong Tonton is the poorer areas di ba? Anong experience nyo doon? Well, una, of course, pag public education, libre, no? Tapos ang policy talaga ay no collection. Very strict dyan. In fact, na-ombudsman, meron ng mga gano'n na principal dahil may collection. So, ang nagiging loophole, kaya sinasabi ng magulang, may singilan pa rin, ay sinasabing voluntary yung collection. Pero, ang problema kasi kulang din walang electric fan, napakainit. Anong gagawin? Voluntarily, magko-contribution ng mga magulang kahit parang sapilitan na yan. Kaso I think yung voluntary, hindi talaga voluntary. Yun na nga ang point. Napipilitan dahil kulang ang budget. Pero, ang gusto kong i-highlight dito, totoo yun, mabigat pa rin ang gastos kahit for the most part, libre yung school supplies, binibigay ng LGU, kung may kaya yung LGU. Yung ibang, of course, yung mga basic gastusin nandyan. Kahit yung pagkain, yun ang mga mahalaga Yung baon, pagkain, so I think later pag-usapan natin yung school feeding, napakahalaga nun. Ang malaking kakulangan na mabigat sa mga magulang, yung transportation. And I think yan ang isang dapat tutukan na sa ibang mga bansa merong school bus system, no? Usually it's the LGU that provides it. Sa atin blanco pa yan, no? Na pwede namang ma-address, no? Through various means. Pwedeng mangontrata, pwedeng, may sariling mga sasakyan. Ngayon may mga libreng sakay na halimbawa sa Quezon City. Pero pwedeng tutukan talaga yung service sa mga eskwelahan. Yun ang in some cases, kaya congested ang ilang mga schools kasi yun yung mas accessible, yung nasa main thoroughfare mismo, as opposed to yung mga nasa mas loob na kailangan mo pa mag-tricycle para makarating doon. So, mahalaga yun to, no, na isang cost na pwedeng pagtulungan ng national at local governments. Sa amin sa Antipolo, sa distrito ko, hindi naman kami mahirap na lungsod, di ba? Pero alam mo, yung mga magulang doon, may kinausap ako may mga grupo akong kinausap. Ang ginagastos nila araw-araw, para sa pamasahe ng kanilang mga anak, mga 50 to 100 pesos ang tricycle, no? Ba't ganon? Kasi magkakalayo yung mga eskwelahan no? Nakita natin na may pagkukulang sa ating mga classrooms, di ba? 160,000 daw yung kailangan natin punuin. Panahon ng pinsan mo, Kong Lenlen, na zero daw yun, sabi ni Kong Egay. But samantalang ang mga estudyante sa amin, 2 shift. So yung mga namamasahe, kuminsan, padilim na. No? So ano kaya ang magagawa na? Paano ang pulisya magagawa na makatulong doon? Kasi doon sa mga mahihirap, di ba? Dahil di naman kailangan namang may kotse, may sariling motor, di ba? Well, ako tingin ko, pwede magtulungan. LGU, for example, mangontrata ng mga jeep o kaya mga tricycle na service. O kaya yung mga tricycle ngayon parang meron ng parang tuk-tuk style, di ba? Na mas maraming yun yung pwedeng pumasok sa mas loob, no? So I think anong tingin mo? Well, as a former mayor, di ba kaya yun? Sino magbabayad? Because well, gusto magbayad. So I think that's a point. Diba? Local government fund plus pwede rin namang national. So, pero importante kasi katulad ng sinabi nyo, Kong Ron, magastos. Yes. In many cases, tumitigil dahil walang pamasahe. Tama, totoo yan. Di ba? Okay, sige. Meron tayong susunod na tanong. Tingnan natin ito.
Posible kaya yung anak ko pagpasok sa school ay may kakainin kaya siya doon para hindi na ako mag-alala? Ano ba talaga? Nako, actually, kailangan, hindi lahat may kakainan, no? But kailangan may baon. But I think, more than anything, ang problema kasi now, Toron, this year, umakyat po yung stunting rate sa atin, sa Stunting rate, ibig Opo. sabihin, pumupurol yung utak ng Opo, bata. hindi na-develop yung cognitive skills niya. So, wala siyang problem solving, wala siyang critical thinking, reading comprehension, bagsak. So tumaas ng 2%. So, kailangan po tinututukan po talaga yan. So, irreversible po yan past the age of 2. Kaya kailangan, pag nabuntis lang yung mga nanay, kinikilala na lang LGU. Yung mga buntis, pinapadala sa check-up, pinapakain na mabuti, and nutritious na pagkain ng mga sanggol ay breast milk. So, importante yung 0 to 2. So, yun po kailangan tutukan. Usually, schools, may feeding program na pagdating sa school. But yung 0 to 2, yun ang kailangan tinututukan ngayon. In fact, the time of my mom, siya po nasa ECCD, kaya Early Childhood Development. At yun talaga yun ini-emphasize niya. Kailangan mapababa or mawala, ma-eradicate yung stunting, and it can be done, especially kaya po ng local chief executive yon, because in Malabon, the time I was mayor, napababa natin, it started sa 24%, and after 9 years, below 6%. So, kaya po gawin. Ang laki pala ng epekto ng gutom sa pagkatalino ng bata. Ito rin ako nga, pagka di makakain, may ulo ko eh. I think lahat tayo. Lahat po tayo. So wala na ba yung sinasabi ninyo kaninang Nutriban, Attorney Tonton? Wala na 'yon? Meron pa yun, Hindi, actually. merong Meron school feeding program Okay. ngayon. Anong No? klase? So, I mean, ano ito? What is this school feeding program? sa ngayon, ina-identify, ito alam to ni former mayor, kasi katulong ang LGU sa pag-implement. Ina-identify yung mga underweight and malnourished or ano ba yung mga terms? Wasted? Yes, Ganun, yes. di ba? Yes, wasted. So, yung talagang, yung stunting, yung pagkabansot, ibig sabihin, hindi tumatangkad na, hindi lumalaki ng husto. No? So, ina-identify yan, tapos merong feeding program talaga. May budget ang national government for that. No? And I think ang recommendation ngayon ng EDCOM at tinutulak din sa Congress is to make it universal, na hindi na lang yung mga stunted, kung hindi yung mga, lahat ng estudyante ay bibigyan essentially na. Now, kasama sa Seal of Good Local Governance, ang nutrition. Kaya po, if you want to succeed, papasa po kayo, kailangan tutukan po yun. Yung may report card kasi lahat Yes, ng local officials, yes. di ba? Na yan, check. Kasama po Isa yun. ito sa check. Yes, Oo. O teka, isa pang tanong natin, galing sa ating mga viewers. Sa tingin nyo ba sa daming balita, sa mga pahayagan, sa mga internet, masyadong violente na ngayon sa eskwelahan? Ano ba talaga? Alam mo siguro, hindi naman sa barilan, yung katulad dun sa huling programa natin. Pero yung bullying, di ba? Tapos yung habang papunta siya sa eskwelahan, papunta pabalik. Ang pinag-usapan natin, lalo na sa labas ng school, di mo na yung sa loob ng school, no? Sa labas ng school, problema talaga ng community in general, no? So, yung sabi nyo, pagtawid. Hindi naman talaga ligtas ang mga kalsada sa atin eh. Oo, dahil kamote. So, isa yon. Tapos yung mga usapin ng krimen, I mean, lagi naman nangyayari yan. No, for the most part, ina-handle locally, pero ngayon lumalabas sa media, no? Especially bullying, since no? nangyari Actually, sa yung bullying, Tacloban. sabi sa EDCOM 2, tayo number 1 na bullying. Yung bullying sa loob na But paano, ng di schools. ko alam paano yung nakuha yung criteria na number 1 daw tayo sa, Southeast Asia ba? Basta one of the highest, Yes. in the world. Kasi ang bullying ng panahon namin, nung 80s and 90s, ang bullying sa school lang, pag umuwi ka sa bahay, ligtas ka na eh. Hindi na umaabot yung bullying. Ang problema ngayon, With the bullying sa internet. school, Online. pag sa online, binubully ka pa rin. So kung ibukod natin doon sa may ibang issues na binabanggit, no? At pag sinabi natin safe yung school, no? Ano bang ibig natin sabihin diyan? Anong gusto natin maintindihan ng ating mga tagapanood na pag sinabi natin safe yung school, ito lang yun, hindi namin ibig sabihin na hindi sa sasagasaan ng tricycle, ha? O ito lang yun. Anong ibig natin sabihin? What's a safe school? Well, siguro buo yan from yung physical safety, ibig sabihin yung building mismo, ligtas at conducive sa pag-aaral, hindi siksikan,
may sapat na komportable, in other words, ang mga estudyante, isa yon, no? Tapos, of course, issue rin yung safe from violence, karahasan, whether ng mga kapwa estudyante, teacher, or mga school personnel. That's physical as well as, again, ito na, pumapasok na dito yung mental, no? So yung, or psychological, kaya yung bullying. Yun ang siguro mga components ng safety. Doon naman tayo sa teacher. Ano na ngayon ang hindi na pwedeng gawin ng teacher na pwedeng gawin sa amin dati? Kasi dati pwede kami paluin ng teacher eh. Oo. Dati pwede kami batuin ng ano eh. Saka yung pipingu- kasama na ba pipingutin ka. kasama na ba ngayon sa safety ng isang eskwela ng teacher ba? No touch zone, meaning hindi ka na pwedeng paluin sa puwet o ano bang ngayon ang Well, prevailing in recent years, meron ng tinatawag na child protection policy ang Department of Education. So, definitely bawal na yung kinalakhan natin na yung teacher na may patpat, no, na pangturo as well as pamalo. So, bawal na ngayon ang corporal punishment. Pero ngayon naman, dahil very broad yung child protection, yung mga teacher naman ngayon na nagsasabi, ang problema nila parang wala nang kapangyarihang magdisiplina ng classroom. No? So kaya may tinutulak tayong legislation ngayon, Teacher Protection Act naman. The idea is, yun nga, bigyan naman ng kapangyarihan ng teacher na makapagdisiplina. No? Ngayon kasi pagka napagsabihan ng teacher sa classroom situation, pwede siyang sampahan at nangyayari, sinasampahan ng kaso, Republic Act 7610, other forms of child abuse. So criminal case kagad. Tama. No? So yan na, may proposed legislation tayo to address that, no? Para mabalanse. Siyempre, kailangan ng proteksyon ng bata, pero kailangan pa rin bilang mga pangalawang magulang, ay bigyan pa rin ng kapangyarihan at otoridad ang teacher na magturo nang hindi matatakot na harap siya ng criminal case. So dyan sa mga panukalang batas ninyong ganyan, sinasabi ninyo kung paano nila pwedeng pagalitan yung estudyante, gano'n. Kasi nung kami, hinahampas talaga kami ng patpat. Well, sa bill ngayon, may listing ng mga pwedeng gawin, Okay. no, para malinaw. Napasa na ba yun? Nasa committee. Diba? Parang nagagawa nila yun. Parang humihindit na talaga tayo, no? Pero bago tayo magpatuloy, no? Ito lang napansin ko, ang mga guests natin ngayon ay may double names. Kong Lenlen, Kong Tonton, Tito Ronron, at Kuya Lex. Nagsisimula pa lang ang mga tanong at lalo pang mag-iinit ang diskusyon. Susunod sa What's the Point? Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa kalidad ng edukasyon, no? Correct, Tito Ron. Kaya ito na ang susunod na tanong. Paano po matututo ang apo ko kung marami silang magkaklaseng 50? Minsan pa wala mainit pa, walang electric fan. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ha? Ano nga ba talaga? Tonton, ano ba talaga? Well, mahalaga yung point, no? Sinabi, malaki ang klase, 50. So, class size. Nakakabahala sa totoo lang yung mga datos tungkol sa kalidad ng edukasyon. Sabi ng EDCOM2, more than 25 million ang mga graduate na ng high school na functionally illiterate. Hindi marunong magbasa, hindi nakakaintindi. Nakakapagbasa pero hindi naintindihan. Ano talagang pinagmulan ng pagkukulang ng classroom? Dahil 160,000 ang kulang. Meron naman pondo, di ba? Hindi ko tatanungin si Kong Lenlen kasi either magsisinungaling, sabi nga ni Egay dati, either magsisinungaling yan o matatanggal sa trabaho eh. No, matatanggal sa committee. Ikaw na lang tatanong ko, akong Tonton, no, ha? Sino may kasalanan dyan talaga? Sino ba talaga ang dapat sisihin natin dyan? Tama yung nabanggit ko kanina na there was a time na napababa to almost zero yung classroom shortage. No? Panahon ng pinsan ni Kong Lenlen. Totoo yun. At that time, mga 20 to even 30,000 a year yung classrooms na nagagawa. Okay. No?
Ano Pero yung sa ginawa ilalim nila na ng- hindi ginagawa ngayon? Well, yun din ang katakataka. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, bumagsak to as low as a few hundred in a year ang napapatay yung classrooms. No? Kahit nandyan yung budget. Okay? Si Secretary Angara, ang sabi niya, dahil daw yung DPWH na yung supposedly yung nagpapatay ng classroom, pinrioritize yung flood control. So maybe is that the Blood control pa rin. explanation? No? Aray ko po. Na Oo nga eh. mas malaki yung incentives yung yung kurakot dito sa flood control projects, kaya medyo hindi prioritized yung classroom construction. Nakausap natin dyan si Secretary Sani Angara nung umpisa pa lang ng Kongreso, no? At ang isang mga suggestion niya na maganda siguro, no, na payagan na rin or makipartner sa local governments para sila na lang ang gumawa ng mga paralan, no? Former Mayor Lenlen, ano ba tingin mo? Makakatulong talaga yon o pero wala pa yatang nangyaring ganyan, di ba? Well, sana makatulong because that's what they're pushing for. And in fact, I think now they're doing the bidding. The problem is, Who is doing the bidding? Teka, department o local government? Local government na. Local government na yata, I think. So, doon na. So, hopefully, mapabilis. But, patapos na po yung taon eh. We had the highest budget for education itong 2026 and we're doing a new budget now for 2027. So, parang sayang yung oras. Madaming, parang mabagal lang. Challenging lang po talaga yung proseso. Secretary Angara, sabi nga niya, i-allow ngayon, hindi na lang kasi parang nakitang battle like yung DPWH daw. Although in the past, DPWH din naman ang nag-i-implement. No? So, kakatulungin ng LGU, tapos pati private sector through PPP. All of these have been tried before. No? Hindi naman bago. So, tignan natin kung may madi-deliver. Nag-scale down na nga ang Marcos administration sa kanyang target. 160,000 ang kulang. Sa SONA last year, sabi ng Pangulo, ang target niya for the end of his administration is 40,000 classrooms only. So parang nag-give up na ma-solve yung classroom shortage. Pagka nagkataon, no? Kung 40. May idea ako, pwede lang. Total yung flood control na involved. May binibisitang mga flood control, Tito Ron, na may wall lang, hindi naman natapos eh. Di gawin natin classroom yun. Total, may pundasyon eh. Parang di sayang. Sayang. Ito pa ang isang tanong mula sa taong bayan. Yung teacher ng anak ko nag-OFW na. Paano kung lahat ng teacher na magagaling mag-aalisan na ng bansa? Ano ba talaga? Totoo yan ha, kasi marami ako alam, pumupunta, teaching English, mga ganyan sa ibang bansa, di ba? Ang sagot dyan, Vietnam. Well, totoo. Actually, may bill si Kong Tino para mapataas yung sweldo ng mga teachers. Well, yun. Isa yun. Ultimately, yun. Okay. Kaya naman nag-abroad dahil talagang 10 times more ang kikitain mo. No, so, totoo yan. Talagang yung mga mas magagaling na teachers, mas experienced teachers natin, yung mga tinatawag na master teachers, sila usually yung nag-a-apply at tinatanggap. Lalo na sa US ngayon, ang dami kong kilala ng mga mahusay na teachers. Ayan, nasa US na sila ngayon dahil may shortage ng mga teachers doon, no? So, the solution really is taasan ang sweldo. Kaya sabi, may bill kami. Totoo yan. Gusto Which natin supported gawin, by the speaker. Oo. 50,000 a month ang starting salary ng teacher. Napag-iba na ng teacher eh. Kung ikumpara mo sa sweldo ng nurse sa gobyerno tsaka sundalo at pulis, ang teacher nasa 31,000 a month. Ang mga sundalo, pulis, nurse, 40,000 plus a month. No? So, kahit yung gobyerno, parang iniwan talaga. No? So yun hindi mo maikutan yan. Nung ako nasa DILG, unang pasok ko, yung sweldo ng teacher ang pinakamataas. Hinahabol namin para sa PNP. Yes. Ngayon yung PNP, tama ka, entry level lang yun, yung 40. Pwera pa yung mga allowances doon. Correct. So umabot ng 50 mil. Yung entry level, yung bagong pulis. Kaya kawawa talaga yung mga teacher. So yung bill ninyo, kung Tonton, magkano ang binibigay? Raise to 50,000 a month. Minimum. Minimum. Entry level. Kasi gino-glorify yung sa mga mga documentary, yung teacher na nag-aabono pa siya ng mga gamit ng mga estudyante. Ang ginagawa ngayon parang hero
Pero dapat hindi ng norm eh. Dapat hindi, bukod sa maliit na sweldo, naglalabas pa ng pera, ng sariling pera, kung ang mga teacher. Paano pa gano'n ang nangyayaring, tapos ang nangyayari, inaano pa yun, parang, yan, dapat ang tularan natin, teacher. Kailangan hindi dapat sila maglabas, but they do it out of their own will Oo because nga they wanna help the kids. Pero maganda tingnan, pero ibig sabihin, hindi tama. dapat gano'n. Kasi may napabawasan Hindi pa ng dapat. sweldo yung mga teachers natin. Magugulat ka, one, yung sa feeding, no? Pagka walang makain, naglalabas ng pera yung teacher. Papagandahin sa niya yung mga, may kausap ako mga technical vocational teachers, yung mga, halimbawa may circular saw for carpentry, yung pampalit doon sa blade, sa sino labang. bibili nun? Bibili nun yung teacher. Pagka may palaro, yung mga training, Uniform, teacher. uniform, pwedeng Pwede LGU yan. LGU, Pero some. yung mga gastusin sa pamasahe pa para makapunta sa training or sa competition, walang budget doon. Sinong naglalabas nun? Yung teacher ang Teacher pa rin. naglalabas Yun, nun. ako. So, hindi dapat talaga Bukod ganun. sa sweldo, Kong Tonton, anong pwedeng itulong sa teacher? Housing, gano'n, paano? Anong pwede? Well, lahat yan. Sweldo. Priority sa housing siguro. Housing is one. But also, bawasan din ng workload. Yan ang isa, no? Dahil, sabi nga, napakalaki ng mga klase. Tapos ngayon, ang ginawa pa ngayon sa curriculum, pinaiksi yung mga minuto from 1 hour to 45 minutes. Pero mini-maintain nila 6 hours a day. So that means they teach more classes in Longer. one day. They teach more classes in one day, more students in one day. So overwork, no? Kasi maraming mga eskwelahan, mga 2 shifts. Oh, Dati yun 3 nga, shifts. lalo na sa NCR. Yan, ako. Hindi ba kulang ang teacher development? Well, of course, that's always Kulang lagi. importante rin yun, no? Yung teacher development. Although, the DepEd does that at the end of every term. So ngayon may 3 terms. No? So, pero again, kasama yon, including yung pagpapaaral, MA, no, and Yun, PhD. Yun. Oo. Yan, tuloy-tuloy natin. Ang tanungan dito tungkol sa issue natin. Ngayon mo, ito po, isa pa to. Ito pong tanong natin, naghihintay na to kanina pa eh. Ito. Yung anak ko po nasa high school na pero may mga kaklase siyang hirap pa rin magbasa. Paano kaya nangyari? Paano sila nakapasa sa elementary? Ano ba talaga? At saka paano lumusot yun? Kung hindi marunong magbasa, bakit naging high school? Bakit ganon, no? Oo. Kasi because the system incentivizes na ipasa rather than ibagsak mo. No? Dahil pag binagsak mo, negative sa bonus mo, dagdag na trabaho, Ganun? and so on. Wow. So, the system itself says, okay, walang pwedeng bumagsak. No? Na, ngayon may mga efforts, so may tinatawag na aral program. Yung concept doon ay merong mag-hire ng tutors. Ang DepEd, may budget yan ngayon, something like 2.9 billion. Pero hindi naman ini-implement. Ang ginagawa ng DepEd, pinapakarga pa rin sa mga teachers yung remedial for reading. So kaya yung sinasabi ko nila, overwork. Hindi, madagdag ko na rin doon. Yes. Ano bang policy natin in terms of mga textbook? Kung existing pa, alam ko may mga online na, sino pong nagre-review? Lalo na pagka hindi na updated. Kasi may mga nagbabago mga terminology na hindi na akma 5 years ago. Sino pa nagmamonitor nito para din sa makatulong sa mga estudyante? Ang nangyari nung nag-K-12, sometime in 2012, the DepEd shifted from textbooks to modules. So, for 1 decade mahigit, hindi gumagamit ng textbooks ang DepEd. Puro mga module na online. Kaya ngayon, Online. oo, or, mga available on the internet. Yeah. Paano kung wala cellphone yung bata? Yun na nga, ipiprint yan, etc. Pero for more than a decade, hindi gumagamit. Ngayon lang uli binabalik yung mga textbook. No? So, isang problema rin yun dahil siguro isang factor kung bakit bumagsak din yung reading, paano ko masasanay magbasa kung wala kang librong mauwi at, mababasa. Otherwise, wala nang ibang babasahin. Nakakamiss din yung mga textbook na yan. Yan yung nagpakuba sa akin dati. Pagka karga-arga mo yung 10 textbook mo sa likod, kasama yan sa pagpapalaki ng katawan eh. Tito Ron,
Ito lang masasabi ko sa usapan so far. Yung 50 students na nagsisiksikan sa classroom, parang sardinas yan, masikip. Kaya hindi na sila nakakapag-isip sa dami nila. Hindi na rin matutukan ng teachers. Masahol pa sa walang ulo. May ulo pero walang laman. Sa teachers naman, paano sila hindi alis ng bansa? Para lang makabili ng supplies, nagbebenta pa sila ng kung ano-ano. Nakakalungkot talaga. Kaya sana may mangyari sa mga ginagawa ng gobyerno para dito. Pagpatuloy pa natin ang usapan. Pagbalik ng What's the Point? Welcome back dito sa tambay namin ni Tito Ron sa What's the Point? Kasama pa rin natin sina Congressman Ureta at Congressman Tino sa diskusyon natin. Bago natin ituloy yung tanungan, kumusta naman po ngayon so far? Nag-enjoy naman kayo? Okay, ayos naman. Ayos naman. Thank you, Alex. Nakukulangan ba kayo sa usapan o gusto nyo bang palalimin pa natin, patindihin natin? Bilis lang eh. Ang bilis lang kasi ito na yung huling tanong natin. Oo, ito na. Worth it pa bang pag-aralin ng anak ko kung marami namang graduate ngayon na walang trabaho? Ano ba talaga? Ayaw niya raw niya atang pag-aralin kasi marami naman daw gumaduate pero walang trabaho. Pag-aaralin ba? Ako muna. Oh, yes. Kailangan po pag-aralin kasi may pag-asa pa rin. Kaya kailangan mag-aral. Madaming problema, ngunit kailangan harapin itong mga problemang ito. Kaya kailangan mag-aral para may magandang kinabukasan. Siguro ang kasama doon sa tanong niya tama ba yung pinag-aaralan ng anak ko para magkaroon ng trabaho? Kasi halimbawa, accounting, mga bookkeeping, ganyan, dahil sa AI and mga automation, parang nawawala yung matrabaho. No, but Tito Ron, pinag-uusapan na po yan sa EDCOM 2. In fact, they're interjecting. Ano yung EDCOM 2? Well, yung pagsasama ng DepEd, ng CHED, and ng TESDA. Kongreso at Senado. Kongreso at Senado. Oo. Para sa ganun, well, it takes a village to raise a child. Diba yung kasabihan na yun? Nag-uusap-usap lahat. So, nagsasama-sama na ngayon. Opo. So, anong naging conclusion nila? So nga, they're interjecting. They're giving data. Ano yung mga trabaho na pwede. But ano yung skills? But the learner should have the skills. Kailangan nila yung skills para ma-fulfill itong mga trabahong ito. Alam mo sa Amerika, di ba, ang mga tubero, plumbers, di ba? Yes. Ang tataas ng sweldo ngayon. Bakit parang waklas dito yung mag-aral ng magkarpintero, magtubero, mag-farmer, ganun? Kasi talagang nakikita ko kailangan sa- yung nakadesk. Dito rin nasa poste kasi yung ads nila Wanted tubero sa poste. Kaya ang daming tubero Sa tanong ni nanay, pag-aralin pa ba, may trabaho ba na asahan? So, una yung tanong, ang general problem ng ekonomiya natin, kulang ang mga trabaho, lalo na yung mga high-paying jobs, kaya nga nag-abroad. Nag-abroad. Yes. No? Karamihan tubero nag-abroad. Hindi, tsaka yung mga isa yun. tama. Maraming tubero nagkapatid. Ang dami nag-aaral ng HRM. Kasi alam nila, lalanding sila dun sa abroad. Di ba? Parang And ganun. of course, yung mga nursing, Ganun, yun din. caregiving, and so on. Pero kasama rin dun sa tanong, yung pangako kasi nung K-12, sabi, basta dagdagan natin ng 2 years, tapos Ready ka na graduate magtrabaho. mo, ready na magtrabaho. Sa high school. Pero, After high school. After high school. after high school lang, hindi ka na kailangan mag-college. You can get a job with a senior high school Already. diploma. Yes. Kasi may mga technical vocational skills. Unfortunately, yung curriculum, kulang naman. No? So yung mga negosyo, yung mga businesses dito, sabi nila hindi pa rin sapat yung curriculum. So inaayos nila ngayon yung curriculum kasi unfulfilled yung promise. So may isang dekada ng implementation ng K-12. Yung mga graduate nito hindi naman tinatanggap. No? Kaya doon nanggagaling yung tanong na yun. No? So, dalawa ang problema. May mga trabaho ba? 2, sapat ba yung skills at kaalaman ng mga graduate? No? Kasama na dyan yung problema earlier na paano kung yung graduate mo hindi pala marunong magbasa or walang mastery ng mga basic na subjects, no? So, ayun, naghahalo-halo yung mga problema. Sa isang banda naman, ano naman yung data natin ng mga taong gumagraduate sa isang course pero ang napapasukan nila hindi doon sa course nila?
for the sake lang na Trabaho. magkatrabaho. Meron, ano ba rin ba tayo? Isa pa rin problema mismatch. yun, yung Oo. mismatch, tama. Nandiyan pa rin talaga. Again, yung availability ng ibig sabihin Actually, yung, malaki yun. Malaki yung mismatch. Oo. Like, madaming mga nurses nasa call center. Diba? Yes, Madami talaga yun. Marami akong kakilala ganun, yung mga kurso nila, dahil sa kailangan nila magtrabaho na, pasok na sila kahit na hindi yun talagang pinag-aralan nila. But it depends kasi on the salary. Anong gusto mong salary? That's why may mismatch. Tito Ron, at least nag-uusap-usap. Lahat ng departamento, ang Kongreso, ang Senado, nag-uusap-usap to find a solution. So I think yun, malaking bagay na kailangan lang maging concrete yung mga solutions. Tama, kasi yung mga nanonood sa atin, sabi, nag-uusap-usap kayo dyan, paano naman kami dito? Dati hindi nag-uusap-usap. Ayun, totoo yan. Totoo yan. Hindi, pero alam mo, sa tingin ko, at least yung dito sa mga nangyari pag-uusap dito sa Kongreso, no? Dapat na siguro bilisan natin lahat yan. Para lahat ng mga panukalang batas siguro ni Kong Tonton, di ba? Si Kong Lenlen, papangakuhan kanya ng 56 co-sponsors. Sige ba? Ay, okay. Wow. Okay. Di ba? Para mabilisan Maraming yan. salamat. Oo. Di ba? Kasi importante itong edukasyon talaga. Parang nakakalimutan Puro tayo flood control, mga impeachment, kung ano-ano, di ba? Kung totoo, wala na. Hindi na nag-iisip yung mga kasama natin. Dapat talaga, kung Tonton, mas marinig nila yung mga sinasabi mo 2027 budget, pag-uusapan natin. Ayun na, malapit na yan. Siguro, isiksik natin dyan yung mga concerns ng edukasyon na ganito, di ba? Yes. Nakakatuwa naman na edukasyon ang pinag-uusapan natin at na-educate tayo sa episode na to. Ang ganda ng diskusyon natin ito. Tito Ron, thank you sa ating mga bisita. Yeah, maraming salamat Kong Tonton at Kong Lenlen. Maraming salamat sa inyong dalawa. At best of luck to all of us sa ginagawa natin sa Kongreso. Kong Ron, sa pagkakataong ito, tapos talagang parating na yung budget deliberation for 2027 budget. So ito yung pagkakataon para mapondohan ng sapat. Tiyakin natin. So magtulungan tayo para mapondohan ng sapat yung mga pangangailangan sa edukasyon na binabanggit natin. In education, nutrition, they go hand in hand. Kaya kailangan hindi makalimutan at kailangan tutukan kasi sa NCR kaya pababa talaga, kaya ma-eradicate. Kaya pagtulungan natin. Yan. Maraming salamat sa ating mga bisita. May chikahan portion pa kami ni Tito Ron, kaya stay lang kayo dyan. Dito lang kami, dyan lang kayo. Tuloy ang kwentuhan dito sa What's the Point? Nakalis na ang mga bisita natin, kaya pwede na silang pag-usapan anong grades ang ibibigay natin sa kanila. Joke lang yon. Alam nyo, ang dami kong na-realize sa episode na to. Tulad ng dati, pagka may atraso ka sa eskwelahan, sasabihin ng teacher mo, tawagin mo mga magulang mo, kakausapin namin. Pero ngayon, ang mga magulang mo, pwede sabihin, tawagin mo ang teacher mo, kakausapin siya namin dito. Yan. Pero, marami akong tanong, Tito Ron, medyo bitin pa ako doon, Tito Ron, involved dito ang education, Department of Education And then of course, may mga congressman tayong kinausap. Ano yung powers ng Congress sa Department of Education in terms of, dictating yung mga changes na ganito? Ang mga kayang gawin ng Kongreso, hindi lang sa Department of Education, lahat ng departamento, dalawa. Number one, yung kanilang budget. No? So, sinusuri yan ng House of Representatives at saka ng Senado bago padala sa Presidente. Yung isa pang pwedeng gawin ng Kongreso is gumawa ng mga polisiya. No? Policies. Kumbaga, ang Congress parang board of directors siya ng isang korporasyon. Sila yung gumagawa ng mga patakaran, mga dapat gawin, no? Mga batas, no? Kung anong magiging batas na sasakop diyan sa mga ahensya na yan. So doon pwedeng tutukan yung mga problemang naririnig natin kanina. Pinag-uusapan nga namin, siguro mag-uusap kami bago mag-umpisa yung budget hearings, yung mga transportasyon na kailangan, yung kung paano itaas yung sweldo ng mga teacher, mga ganun. So yung mga bagay na ganyan, hindi nila kayang solusyonan yan, na sarili lang nila. Kailangan nila talaga yung Kongreso na
magpasa ng mga batas at ipasa yung budget na nakatutok dyan sa mga problemang ganyan. Yung classroom nakakulangan na 160,000, Department of Education, merong involvement ng DPWH? Alam mo, Alex, sa gobyerno natin, kung meron construction, kahit anong departamento yan, ang unang pupuntahan is Department of Public Works. Okay. Ang unang pupuntahan. Pero ba dito sa Department of Education, dahil nga sa laki ng pangangailangan, meron naman mga local engineering offices, may local construction eh. Si Secretary Sani Angara, na isa sa pinakamagaling na naalala kong naging secretary dyan, linapitan niya yung mga kongreso at saka yung mga local governments. Ang kanyang ideya is magpatulong sa local government sa construction kasi napakalaki ng pagkukulang. 160,000 classrooms, no? Ang laki ng budget na kailangan diyan. Nalagay yung yung pangangailangan sa budget dito sa nakaraang taon. Marami dapat ang nagawa. Kaya lang naipit lahat dito sa mga flood control, impeachment, ganyan. So hindi natugunan ito. Sayang kasi sana marami nang nagawa, no? Konti na lang ang panahon natin dito sa taon na to. So siguro ang dapat namin gawin sa Kongreso at sa Senado siguro dapat nilang gawin ituloy yung budget para doon sa 160 classrooms na pagkukulang ngayon at pag-isipan namin kung paano ba pwedeng ituloy yan, ano? Paano matapos yung pinakamaraming classroom na pwedeng gawin. So kung sapat ang polisiya, kulang lang sa implementasyon. Tama ba ang pagkakaintindi? Ganon talaga. Kung hindi lang polisiya, sapat pa ang pera. No? Sobra-sobra dapat ang nagastos dyan para sa paggawa ng maraming classrooms dito sa taon na to. Kaya lang hindi nangyari. Sa maraming dahilan. Pero dapat talaga pag-usapan, pag-isipan at magbago Alam mo yon. Dapat pag-isipan ng mabuti talaga at magising tayo. At alam mo, dapat yung mga kababayan natin, mga nanonood dito, dapat magsalita talaga. Kasi hindi pwedeng hindi pinupuna ito Dapat punahin talaga para magka-aksyon. Oo nga, noong 1980s, na-realize ko, akala ko mababago Kasi 70 kami sa classroom noon Sa sobrang dami namin, may nakasuntukan ako. Classmate ko pala. Hindi ko rin siya nakilala. Yan ako. Ako, maraming salamat sa paalala nyo kung dapat talaga magtulong-tulong tayo. Magulang, teacher, kung may estudyante, lahat dapat magkaisa dito dahil edukasyon to na. Dahil ang pag-asa natin ay ang kabataan. Sabi nga ni JR, na pag tinanong mo sa mga tao ngayon, ginagawang joke to sino ang pambansang bayaning JR? Sumagot, junior. Bilang sabi, hindi, matanda siya, senior. Baka hindi nyo alam kung sino si JR. I-comment nyo sa atin para malaman natin kung sino yung mga may apektado ito. Sino ang pambansang bayani na ang initial ay JR? I-comment nyo. Okay, Tito Ron, pwede natin basahin. Ay, nako. Okay. So anyway, pagkatapos nitong kwentuhan natin, ano nga ba ang punto ng edukasyon dito sa Pilipinas? Malalaman na sa pagbalik ng What's the Point? Ito ang conclusion ko, Tito Ron. Dapat alam natin ang sagot sa bawat tanong. Ganun kasimple. Sa mga estudyante, yan ang validation kung may natutunan kayo kung alam nyo ang sagot sa mga tanong. Huwag na tayong maghintay na lalabas kayo sa TV show tapos mali ang mga sagot nyo. Viral kayo niyan. Huwag na natin paabutin na maging brainless ang kabataan natin ngayon. Ganun din sa gobyerno. Dapat alam natin ang sagot sa tanong ng taong bayan. Dahil parang graded recitation to. Kung may tanong sa shortage ng classroom o sahod ng teacher, dapat may sagot kayo. Finish or not finish, pass your paper. And that's my point. At alam mo, Alex, ang bawat sagot, dapat may kasamang aksyon. Yung totoo, aksyon na nararamdaman ng mga magulang, mga guro at mga estudyante. Di ba? Dahil ang edukasyon, hindi lang tungkol sa paaralan. Pundasyon ito ng kinabukasan ng bawat kabataan at ng buong bansa. Kapag itinaas natin ang kalidad ng edukasyon,
sama-sama din natin tinataas ang antas ng buhay nating mga Pilipino. And that's the point. Got it, Tito Ron. Yan. Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calleja. Gagawin nating simple ang mga isyong dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas, yan din ang tanong ko. Salamat din, Alex. At sa mga nanonood, magkita-kita tayo ulit. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo may alam at matutong makialam because that's the point.